Yeah. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, glory to God. Glory, glory to God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Wala kaming lakas, Lord. Wala kaming kapangyarihan. Wala kaming karunungan. Wala kaming magagawa kung wala ka sa amin, Panginoon. At gabayan mo po kami, Lord. Ang lahat ng salita mong mamumutawi sa aming mga labi ay pawang mga salitang galing sa iyo, Panginoon. Nang siya magbibigay, Lord, ng lakas, ng pag-asa, ng pananalig at kapangyarihan, Panginoon, na magbigay, Panginoon, ng kagalingan sa mga anak mo, Lord, na nakikinig sa oras ito. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa sa amin. Linisin mo, Lord, ang aming mga isip. Linisin mo, Lord, ang aming mga puso. At tulungan mo kami makaganap ng ayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo, Lord, ang mga mag-share, pagkalabas sa amin ang patnubay ng banal na Espiritu Santo, upang, Lord, ang kanilang ipapahayag ay magiging daan ng lalong pagbabalik loob ng marami mong nilikha, lalo tigit sa oras na ito, Lord. Mga nakikinig at nasa live stream namin, Panginoon, ng Soldiers of Christ. At Lord, maraming salamat. We thank you, we praise you, we glorify you, Lord, mighty God. Hallelujah! 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 Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Purihin natin ang Panginoon na malakas. Glory to God, glory to Christ Jesus, and glory, glory to the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Magandang hapon. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat, mga giliw naming nakikinig dito sa Soldiers of Christ, Catholic Charismatic Healing Ministry. At kayo po ay naka-tune in dito sa DWAD at 1098 sa talapagitan ng inyong mga radyo. Amen? At siyempre naka-live stream po tayo ngayon. Amen? At ngayong araw po nito ay araw ng Biyernes, May 11, 2012. Amen? Kaya mga kapatid, sa ngalan ng ating Panginoon, tayo po ay patuloy na nagpupuri sa ating Diyos sa buhay. Una sa lahat, ang buhay na taglay natin na buhay na may lakas. Buhay na may lakas. Yung iba kasi umiilan ng buhay o binigyan ng buhay, wala naman lakas. Hallelujah. Kaya sa atin, doble. May buhay na may lakas pa. Amen? So, saan pa kayo pupunta? Amen. So, sa ngalan ng ating Panginoon, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat eto tayo, malakas, masigla. Kahit tayo puyat, kahit tayo may mga ginagawa, ay patuloy ang kalakasan na binibigay sa atin ng ating Diyos sa buhay. Amen? At higit sa lahat yung kaligayahan sa ating puso sapagkat sa oras ito, tayo gagamitin ng ating Panginoon. Amen? Ayan. Sino ang gusto niyong gumamit sa inyo? Ang Diyos o ang Diablo? Yes, ang Diyos. Amen. Pakigamit po yung mic. Hallelujah. Pero parang wala yata yung mic nating isa. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. 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 Glory, glory. Hallelujah. Okay, sa mga kapatid, sa ngalan ating Panginoon, narito po tayo at mapalad po tayo. Meron po tayong sponsor for today mula po sa Giginto chapter. Ang ating mga kapatid, si Sister Vitaliana Concepcion, Loida Unayam, Crescencia Linag. At narito po sila, mula pa po sila sa Ilang-Ilang. Amen. Sabi ko nga po sa kanila, yung pagpunta pa lamang nila dito ay kumikilos na ang banal na Espiritu Santo. Lalo tigit, malayo ang kanilang pinanggalingan at syempre, namasahe pa. Amen. Hallelujah. So, more sacrifice, more blessing. Less sacrifice, less blessing. No sacrifice, no blessing. Amen. Kaya yung mga pumupunta rito na mas malayo, mas marami silang tinatanggap na biyaya. Amen. Okay, so mga kapatid, sa mga nakikinig ngayon sa oras na ito, subukan na po ninyo kasi ito pong mga magpupuri ngayon, marinig niyo po kung paano sila pinagpala ng ating Diyos sa buhay at pinagaling, nakadama ng iba't maraming blessing. Amen. Higit sa kanilang inaasahan ang binigay ng Diyos. Amen. O hindi yan po nagkataon lang. Yan po ay talagang plano ng ating Panginoon. Amen. Katulad ko lang dati, no, at the age of 16, ako po ay nagkasakit. 3 weeks akong ginagamot sa hospital, sa polymedic. Ngunit, hindi ako gumaling. So, nais ng Diyos yun. Dahil dapat, yung 1 week pa lang, magaling na ako dahil yung antibiotic, amen, matataas. Pero 3 weeks na ako'y ginagamot, na overdose na nga po ako sa gamot,
pero hindi ako gumaling. So, kalooban ng ating Panginoon. Bakit? Gusto ng Panginoon, ako ay kanyang tawagin. Sabi nga, mapapalad ang mga taong aba na walang inaasahan ko ng ating Panginoon at sila ay paghaharian ng ating Diyos sa buhay. Amen? Kung meron pa tayong inaasahan, ayan, may kahati pa si Lord sa pag-ibig natin sa Kanya. Amen? Sabihin na, doktor muna bago si Lord. Pero kapag wala ka ng inaasahan, si Lord muna bago ang doktor. Amen? Ayun nga po nangyari sa akin. No? 3 weeks ginagamot sa ospital, pero hindi gumaling. At nung dumating si Mama Mary sa aming kapitbahay sa aking auntie, ay doon ko po naranasan ang power of pray over. Yan po ang ginawa ng Panginoon dito sa ibabaw ng lupa, no? Siya po ay umikot-ikot sa marami sa kanyang bayan, sa Galilea, sa Jordan, sa iba't iba, sa Bethlehem, at doon po ay nagpatong siya ng kanyang kamay sa mga may sakit. Mga bulag, mga pipi, mga pingkaw, mga pilay, paralyzed, may mga leprosy, may mga yung ketong, amen? Iba't ibang sakit na panigaling ng ating Panginoon. Kasi siya na rin po nagsabi, kaya siya na parito sa lupa, ay upang hanapin ang mga may sakit at sila ay pagalingin ng ating Panginoon. At ganoon din sa ating tayo bilang mga makasalanan, tayo ay hinahanap ng Diyos. Yun din ang kanyang pakay. Hanapin tayo mga makasalanan at tayo ay kanyang patawarin at palayain sa mga kasalanan na yan. Amen? Kaya kay buti-buti ng ating Panginoon sa mga kapatid, no? At kaya kayo po nakikinig, kung ano man po ang inyong mapapakinggan, subukan po ninyo. Sabi nga, subukan mo, at iyong makikita ang himala ng ating Panginoon. Meron kasi ba yan, di ba? To see is to believe. Sa atin, mananampalataya, believe and you will see. Maniwala ka muna bago mo makikita ang mga pagpapala ng Panginoon. Amen? So maniwala ka muna. Amen? Ang isang taong nananalig, may kalakip na gawa. May kalakip na kilos. So, kung napakinggan mo ang tinig ng Panginoon sa oras ito, kumilos ka na, bumangon ka na, at hanapin mo na ang soldiers of Christ upang maranasan mo na ang himala ng ating Panginoon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Okay, magandang hapon din po sa ating Panginoon, kay Mother Mary, sa Holy Spirit, at ganun din po sa inyong mga kapatid, sa ating head servant, Brother Ting Arcadio, sa ating mga elders at lahat ng mga nakikinig sa oras ito, at ating technician, Brother June, nakasama po natin sa oras ito. At magandang hapon at siyempre sa ating sponsor for today. Okay? So patuloy po namin kayong iniimbitahan sa ating gawain. Sa Sunday po ay Sunday gathering, no? Holy Day or Lord's Day po ang Sunday. So, kaya dapat ito po ay ating ibigay sa ating Diyos na buhay. Tanging sa Kanya lamang po ang araw ng linggo. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Mula umaga hanggang hapon ang paglilingkod sa ating Panginoon. So dito sa ating gawain sa Soldiers of Christ, dito sa second floor na may public market, dapat tayo ay makadalo. At natatapos ang ating gawain dito hanggang 1:00 ng tanghali. At pagkatapos nun ay kakain lang tayo and then pupunta na tayo sa ating kanya-kanyang destinasyon kung saan tayo ay inuutusan ng ating Panginoon. So sa umaga, tayo po ay nagcha-charge kay Lord. Ayun, nagcha-charge. Parang cellphone. No, dapat china-charge. Kasi pag hindi chinarge, lobat. Hallelujah, no? Lobat. Pwede ba magtrabaho ang lobat? Hindi. No, ano ibigay ng lobat? Wala. So tayo din, Soldiers of Christ, Catholic, dapat ay charge muna ng Sunday morning, hanggang tanghali, tapos saka humayo. Huwag hayo ng hayo. Baka niloloko na tayo ni Satanas. No? Akala natin okay na okay pa tayo. No? Sabi, kala nyo nakatayo pa kayo. Yung pala buwal na. Amen. Hallelujah. No? Wala na palang power. Kumbaga, nililing lang na tayo ni Satanas. At yun ang trabaho ni Satanas. Linglangin. Lalo na tayong mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya huwag po nagkalimutan. Tayong mga lingkod ng ating Panginoon, dapat ibigay natin ang Lord's Day, ang araw ng linggo. Kapag lalo natin mapadama ang pag-ibig ng Panginoon sa ating kapwa sa magitan din po ng ating pagsunod sa kalooban ng ating Diyos sa buhay. Amen? Ayan. Okay. At ito pong Sunday din, meron pa rin isang okasyon, ang Mother's Day. So magdadala kayo ng bulaklak. Magdala tayo ng bulaklak para una kay Mama Mary, pangalawa sa ating mga nanay,
na nag-alay ng kanilang buhay, paglilingkod at pag-aalaga para sa ating kanilang mga anak. At tayo din mga nanay na rin, tayo naman din ay tatanggap ng mga biyaya sa ating mga anak na inalagaan din. Amen? Kaya ganyan, no? Sa Sunday din po natin yung gagawin. At syempre, yun, magdadala ng bulaklak ni Mama Mary at sa ating mga biological mother. Amen. Okay, ano ba po? At yun po, no? At tayo po yung nagpapasalamat sa ating Panginoon kasi natapos po natin yung ating linkage, yung ating religious trip with team building kahapon lamang po, no? At napakasaya, talagang purihin ang Panginoon, talagang pinirotektahan tayo ni Jesus, ng ating Panginoon, at ni Mama Mary. Sabi nga, ni Galos, walang nangyari dyan. Ni kahibla ng aming buhok ay hindi na pano. Amen? Walang naging problema. At tayo ay pinuri ng may-ari ng 8 waves. At ang sabi, napaka-madisiplina pala ng soldiers of Christ. At talagang masaya daw po tayo. At maayos ang ating naging pagsiswimming. At syempre, inuna natin ng prayer. Pagkatapos ay saka tayo nag-swimming. At nagkaroon tayo ng mga parapol. Nandun po ba kayo? Ay, sorry. 3/4 of ng buhay nyo nawala. Yan. Ang saya-saya po, no? Talagang in-enjoy po namin yung tubig at yung init ng araw. At napakasarap po. Kaya, ang una po natin pinasasalamatan doon ay ang protection ng ating Panginoon na walang nangyaring anumang hindi kanais-nais at hindi mabuti. Amen? Ang buti ng ating Panginoon tsaka ni Mama Mary. Sinamahan niya tayo. Alam niyo po, may nagdala doon ng Mama Mary. Opo, no? Dala-dala yung Mama Mary niya. Amen? Ipoprosesyon niya yata doon. Pero ako yung natutuwa kasi talagang yung presensya ng Mama Mary nandoon. Amen? Maganda ang panahon at tayo po ay nakaraos sa ating gawain. Okay? So sa ngalan natin, Panginoon, siguro dadako na po tayo. Binabati rin po natin ang ating mga buting bishop, Bishop Deogracias Iñiguez Jr. ng Caloocan Diocese, Bishop of Caloocan Diocese, at ganoon din ating minamahal Spiritual Director, Bishop Teodoro Bacani Jr. Amen. At patuloy niya po tayong Sunday, no? Siya po ang ating nag-mass, nag-celebrate ng ating mass. Ganoon din sa iba't ibang mga pari natin, Father Hazel Asadilla, Father Adrian Magnait, Father Edgar Buglosa, at iba pang mga kaparian na patuloy na sinusubaybayan, ginagabayan ang soldiers of Christ. Okay? So mga kapatid, narito na po tayo sa pangalawang bahagi ng gawain ito ay ang pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. At ito ay babasahin ng ating minamahalang kapatid, Sister Vitaliana Concepcion. Umawit po tayo sa ating Panginoon. Nawa ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Amen. 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 Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ito po ay matatagpuan sa Juan 12 to 1:15-12-17. Ganito po ang sinasabi. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo, ang lahat ng narinig ko sa aking ama, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo
upang kayo'y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And glory, glory to God.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Okay, so mga kapatid, ang utos ng ating Panginoon, no? Mag-ibigan. Amen? So, bigay po natin sa ating minamahal na kapatid, Sister Vitaliana Concepcion, sa kanyang pagpupuri sa ating Panginoon at ganun sa konting refleksyon tungkol sa ating mabuting balita ng kaligtasan. Okay, Sister Vitaliana, magandang hapon po sa inyo. Dahil po sa panglima kong anak, ito po ay naging babae na. At talaga pong, kahit po ako hirap na hirap noon sa pagkapanganak ko, talaga pong para akong binunutan para pong binuhusan ako ng tubig nung pagkapanganak kong malang kong anak na babae na po ang binigay sa akin ni Lord. Kaya ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay sa pagkakaloob niya ng aking hinihiling. At ang isa ka pong pinagpupuri pa kay Lord ay ang pagaling po ng aking anak na nasa Taiwan. Siya po ay nag-x-ray, nag-medical po siya. Ang sabi po sa kanya, may bahagyang yung baga niya. Ang sabi ko naman po, kung talagang pauuwiin ka, umuwi ka na at dito ka na magpagaling. Pero po ako, ang talagang tinawagan ko po ay ang ating mahal na Diyos at ang Mama Mary na kayo po ang bahala sa Kanya. Kung ano po ang kaloob ninyo, yun po ang mangyayari. Nang tumawag po uli yung aking anak, ang sabi po niya sa akin, Nanay, wag na kayong mag-alala dahil okay na po yung aking x-ray. Kaya yun po ang isa ko pang malaking pagpapasalamat sa Kanya sa paggabay niya sa aking mga anak. Yun lang po at maraming pong salamat. Amen, at, Sister. Happy Mother's Day po sa mga nanay. Amen. Happy Mother's Day Happy po. Mother's Day po. At sa oras din pong ito, ilan taon na po yung baby niyong Nasa Taiwan na rin po siya ngayon. Yung babae po. Opo. Kala ko at ngayon lang po. biniblessan din po siya ng ating Panginoon. Amen. At ng Mama Mary. Amen. Ito pong napakabuti po ng ating Panginoon. Basta po, manampalataya ka sa Kanya at ibigay mo sa Kanya lahat yung araw po ng linggo, kailangan ibigay natin talaga sa Panginoon. Amen. 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 Salamat sa ating Panginoon yan, mga Salamat kapatid. Isang inspirasyon natin mula sa ating kapatid Sister Vitaliana kung paano siya ay nakahingi kay Lord. No, lahat naman pwedeng hingin kay Lord sapagkat siya ay makapangyarihan. Pag sinabi mo, Lord, bigyan mo ako ng baby, girl. O yan, bibigyan ng Panginoon. Basta tayo ay dapat maging mabuti sa ating Panginoon. No? May paglilingkod po may kasama. paglilingkod. Hindi hingi lang tayo ng hingi. Tapos para kay isang batang, hingi ka lang ng hingi sa nanay mo, pero hindi ka naman nagtatrabaho sa bahay. Hindi ka tumutulong. Kaya pag, siyempre, bilang magulang, binibigyan ka rin. Pero ako minsan, mas mahirap magbigay ang isang magulang kapag ang anak ay hindi sumusunod. Pero pag ang anak ay sumusunod, ako kahit hindi ka na humingi, bibigay ng nanay, ng tatay. May kasi masunurin ka. So, ganun din ang Diyos. Sabi nga ni Lloyd, kung kayong mga magulang dito sa lupa ay nagbibigay na mabuti sa inyong mga anak, gaano pa nga kaya ang ating amang nasa langit. Kaya purihin natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. 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 Okay. So, Sister Vitaliana, mamaya kausapin ko po uli kayo. Bigyan naman po natin ang ating microphone kay Sister Lloyda Onaya naman. Kung paano naman po siya ay pinagpala ng ating Diyos na buhay. Kanina tinanong ko, mga ate, ano po ba ang inyong mga blessing kay Lord? Abay sabi ay napakarami. Amen. Glory to God. Totoo naman po yun. Okay, Sister Lloyda, purihin mo na ang ating Diyos sa buhay. Amen. Magandang hapon po sa ating Soldiers of Christ, Hearing on the Hair. Kami po ay mga ilang-ilang small group ng Giginto, Bulacan. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Ako po ay si Loida Onaya na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating buhay na Diyos. Dahil po noong 2007 po, na-stroke po ang mister ko. Ngayon, tinawag po ni Sister Ann kay Brother Ting na mag-awit ng pastol. Siya po duling na. Wala na po kaming magagawa kung hindi ang Lord na lang ang makapagpapagaling sa kanya. Tapos po, nung pina-hospital ko po siya, 11 days po kami sa hospital. Pagkatapos din po na yon, lumabas na kami at ganun pa rin po. Tama-tama naman po, December, meron po tayong healing, 3 days healing crusade. Dinala ko po siya dito sa May Paho. Nung pangalawang araw niya po, nakakita na po siya. Sa kanya, iyak po siya ng iyak noon. Ang sabi niya, ang galing-galing talaga ni Lord, pinagaling ako. Sabi niya, opo, pinaano ko po kayo. Hindi po, 3 gabi po yun. Kasi, opo, gabi-gabi po nandito kami. Hindi po, nung healing crusade po yun, 3 days healing crusade. Dinadala ko po siya dito, nagkukuha kami ng sasakyan para nga mapapray over ko siya kay Brother Ting. Hanggang sa gumaling po siya. Sa awa po ng Diyos ngayon, napakalakas na niya. Pero nakipag-covenant po ako kay Lord noon. Ang sabi ko, Lord, gumaling lamang po siya. Ako ang maglilingkod para sa Kanya. Kanya po ako hanggang ngayon, naawa po ng Diyos, ako po yun, naglilingkod sa ating Panginoon, umahayo po kami araw-araw doon sa may ilang-ilang, 3 beses po kami sa isang linggo, nagbababa po ng puon. Kaya po, siya po magaling na. Kaya po hindi ko lang siya po nasasama dito, kasi po madalas po siyang umihi na yung mga tao, pagkakasama ko siyang papanik ng paho, nahihirapan po siya kasi po may diabetes po siya Kaya ang sabi ko kay Lord, ako na lang po ang maglilingkod. Kaya ngayon po, sa pangalan po nating Panginoong Jesucristo, binabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa Kanya na magaling na po ang aking asawa kahit naman po siya may diabetes. Kaya meron pa po akong isang pagpapasalamat. Last year na noong pa pong year 2011, meron po akong anak na walang anak. 8 taon na po silang nagsasama ng aking manugang. Ngayon po, sinabi ko sa pag-ahayo namin, sabi ko, Mare, pray over mo naman yung aking manugang at saka yung aking anak na magkaroon sila ng anak. Akalain niyo po, after 1 year, nagkaroon po sila ng isang malusog na batang lalaki na magwa 1 year na ngayon po sa July 14. Amen. Kaya ang galing-galing talaga po ni Lord, basta hiningi mo, pagkakaloob po niya kagad. Every Sunday po ba narito kayo sa Soldiers of Christ? Noong pong may sakit ang mister ko, linggo-linggo nandito kami, 2 years po yun. Ngayon po? Ngayon nasa Giginto na lang po kami. Doon na lang kayo umaatin. Opo. Naku, ate, ha? Hallelujah. Okay. So, sana po, kung ano yung ating ipinangako, ay ating itutuparin. No? Kasi marami pa po tayong hihingin kay Lord. Lalo tigit ang buhay na walang hanggan. Kasi si Lord, tapat siya sa kanyang pangako sa atin. So, tayo din dapat po ay maging tapat. Kasi po, wala po kaming pampinansiyal, kanya hindi po kami makapanik dito. Alam niyo po kasi, pero ang galing-galing talaga ni Lord. Yun lang po ang aking pinanghawakan, manampalataya ka, kahit anong pagsubok yan, idaing mo lang kay Lord, ayan na siya. Alam niyo po ate, no, kung yung baby na ibigay ni Lord, Opo. yung financial kaya hindi kayang ibigay ni Lord. Amen. Merong kausap si Brother Ting kahapon doon sa venue natin, sa linkage. At ito po yung malayo, taga Candaba, no? At hindi din po siya nakaka-attend ng Sunday gathering natin sapagkat kulang daw siya sa financial. Sabi ni Brother Ting, sige, bibigyan kita ng pamasahe, makarating ka lang. Alam mo, sabi niya, Brother Ting, talagang gustong-gusto kong makarating. At totoo naman po yung kapatid natin na yun, talagang marami siyang pinaglaban sa kanyang buhay para lang makasunod sa kalooban ng Panginoon. So, alam ng Panginoon kung sino talagang gustong makarating, ano? Apo. So, alam niyo po, kinabukasan, kasasabi lang ni Brother Ting kahapon na bibigyan kita ng pamasahe, makarating ka lang sa linggo. Alam niyo po, kanina nagpuri si Sister Feli sapagkat ito'y kaibigan niya. Alam niyo, sabi niya,
kanina nasa intercessory kami, may meeting kami, yung sister na yun, na nangakong pupunta sa Sunday, abay pinadala na ng PhilHealth. Meron siyang refund. Amen? At yung unang refund, binigay na kahapon, at meron pang padating. Kaya sabi niya, naku, tuloy-tuloy mo nang gawin ang pangako mo sa ating Panginoon. Amen? At yung kapatid natin na yun, siya ay binago ng Panginoon through Sunday gathering. Sana po mga kapatid, Sister Lloyda, wag po kayo magalit, ano? Ang ating pangako, ito pa rin natin kay Lloyd. Opo. No? Una, pinagaling ang inyong mister. Sabi nga, kung yan ay na-stroke tuloy-tuloy, naku, lalong hindi ka makakaalis sa bahay. Kasi aalagaan mo siya. Hindi pinahintulot ng Diyos. Opo. No, binigay niya ang inyong kahilingan dahil sa inyong pagsusumamo sa ating Panginoon. Amen. At nawa po ay huwag nang mangyari ang hindi dapat mangyari. Huwag kayo Opo. matakot, ha? Kasi tayo po yung mga lingkod na ni Lord. Sabi niyo, Amen. 1997 pa yan. Opo. So, 1997. So, 3 plus 12, 15 years na pala kayo dito. Ay, ano po, year 2007. 2007. 5 years. So, 5 years. Opo. No, 5 years. Hindi po yung biro-biro yung 5 years. So, tuloy-tuloy lamang po. Opo. Amen? Amen. Okay, salamat sa ating Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus and glory to the Holy Spirit. Amen. Ngayon naman po ang ating kapatid na mula pa rin po sa Ilang-Ilang, Giginto, chapter, Sister Crescencia Linag. Sige po. Isang magandang hapon sa lahat ng nakikinig at sa ating mahal na Diyos na buhay at kay Mama Mary at sa banal-banalang Espiritu Santo. Ang isi-share ko po sa hapon na to, wala pa po ako sa shoulder of Christ. Ay napakarami ng biyayang binigay sa amin ni Lord. Nagkaroon na po ako ng isang anak na abogada. Kahit na kaming mag-asawa ay walang pinag-aralan. At dumating po ang panahon, nagkasakit ang brother husband ko na kami sa isang clinic, nagpapacheck up nang may lumapit sa akin isang babae. Ay, yung asawa ko ni Brother Hugo. At sinabi nga niya na sila nagbababa ng Mama Mary, baka gusto mo, sa Miyerkules dadaling ko sa inyo. Eh nga po, sumunod ng Miyerkules, nagpunta na, dinala. Binibigay sa amin, tinanggap ko po. At mula noon, may 5 years na rin mula doon na sumasama na ako rito sa Soldier of Christ. Napakalaki ng pinagbago ng buhay ko. Kasi nung wala pa ako rito, hindi ko kaya mga problema. Pag may problema, nagkukulong lang ako sa banyo. At halos yung tugo na ang ulo ko sa Tapos, iyak ako na iyak at doon ko binubuhos ang sama ng loob o lahat ng problema. Tapos, ngayon po, wala nang masama nga ako rito. May 5 taon na hindi ko na ginagawa yun. Hindi na ako nakakatikim umiyak. Hindi ko na inaumpog ang ulo ko pag may problema. At matagal na ako hindi umiyak. Hindi na talaga akong kahit anong problema ang dumating, hindi, malakas sa loob ko. At parang mayroon akong katuwang sa mga problema. Amen. Hanggang sa pinagpapasalamat ko po ang lahat ng biyaya. Kahit nung wala pa ako rito sa Soldier of Christ, marami na kaming biyaya. At lalong higit ngayon na narito na ako, ay dumarating pa rin ang mga biyaya. Hanggang sa makapasa na naman yung isang anak ko, abogado. Bali, Abogado dalawa po? na po sila. Dalawa na po sila na kahit po kami walang pinag-aralang mag-asawa,
Hindi ako nakatuntong ng high school. Sabi ko nga, kahit pala ganito, basta nasa Panginoon ka, ay ibibigay sa'yo lahat ng hinihiling mo. At lahat ng biyaya. Kasi po, kami mag-asawa, hindi naman nagkakait sa mga nangangailangan. Basta may lumapit sa amin at kaya rin lang namin, binibigay namin sa kanila. At isa pa pong pagpupuri ko, itong nakaraang linggo, hanggang ngayon ay usap-usapan pa na sa TV. Yung si Alfred, yung Yola, Sino po yun? yung kung nakuhang patay sa sa witness ni with mga Dominguez brothers. Ano niyo po yung napatay? Meron kaming kapitbahay na lumapit sa amin. Meron po kami ba na pinapaarkila, pinaparentahan. Lumapit sa amin na inaarkilangan sa sakyan. Nataon naman po na may sakay ang van, hindi namin na Opo. sa kanila, na ibigay sa kanya. Pero pabalik-balik po sa amin na pumupunta yung driver na to. Tapos dumating ang kinabukasan, sino ka ako nakuha mo? Sa kabilang barangay ho nakakuha. Tapos kinabukasan nga, nabalita na yung napatay na yung driver at yun yung Alfred Medjola na yun. Na dapat kayo po ang na-hire na sasakyan. Dapat sasakyan namin, At saka napatay ang yung driver magmamaneho, ninyo. Opo. at pati po sasakyan mawawala na. Amen. Isang napakalaking pasasalamat Amen. sa ating Panginoon at ginabayan na kami ng ganon. At yun nga po, sa ngayon, nagpapasalamat ako ng walang hanggang pasasalamat sa ating Panginoon dahil sa pangyayari na yun. At isa pa po, lahat ng problema namin ngayong mga linggong ito, marami din po namang dumarating na problema na kayang-kaya namin kahit na maluwag sa puso namin na nakaraos ang problema na yan. At hanggang dito na lang po, bumabati ako sa 3 kong anak sa darating na Mother's Day. Handog ko sa kanila ang buhay ko, sa manugang ko, kay Lisa, Linag, at sa panganay ko na si Attorney, si Tadel Junio. Isa na rin po siyang nanay ngayon. At para sa akin naman, Happy Mother's Day kay Mama Mary. Sa kanya po lahat ng galing at lahat ng biyaya. Amen. At siya po ang pinangahawakan ko sa habang buhay ko. Yun lang po at Happy Mother's Day. Kay Mama Mary, mahal na mahal po namin kayo. Love you, Mama Mary. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, no? Talaga ang mga nanay, iba talaga dapat talagang putungan at bigyan ng karangalan ng mga nanay kasi mas marami tayong hirap, no? Kaysa sa tatay. Amen. Tatay magtatrabaho lang. Pero ang nanay talagang daman-daman natin yung kailangan ng ating anak at ng ating pamilya, no? Talagang yung pagod, yung hirap, siyempre may hirap yung kalooban din natin. Amen. Kasama yan. Amen. Sa pag-aalaga ng ating anak. Pero ganun pa man, siguro ang ating magiging modelo ay si Mama Mary. Sapagkat siya mula sa umpisa ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan, si Mama Mary na po ay nandyan na. Amen. Hanggang sa kamatayan ng ating Diyos sa buhay. Kaya si Mama Mary, makikita natin ang tunay na total na pagsunod niya sa Diyos. Na total na inialay niya na ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Sabi nga yung pag-ibig na sinasabi ngayon ng Lord, na sabi dito, mag-ibigan kayo, no? Sabi dito, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. At walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kayo'y mga kaibigan, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, at hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin
ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong kaibigan, sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi ninyo ako pinili, ako ang pumili. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay bibigay sa inyo. Ito ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 No? Si Mama Mary po ay talagang perfect siya sa pagsunod sa ating Panginoon. Yung kanyang pag-ibig sa ating Panginoon. Sabi nga, ang santunay na pag-ibig, humahantong hanggang kamatayan. No, handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para sa kanyang minamahal. Inaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang minamahal. So si Lord Jesus, mahal niya tayo, kaya inaalay niya ang kanyang buhay para sa atin. At syempre, walang magiging Jesus kapag wala si Mama Mary. Amen? Kung hindi tinanggap ni Mama Mary ang plano ng Panginoon, isang dadaan si Jesus. No? So sa isang ina na punong-puno ng pagmamahal. At si Mother Mary po ay magiging modelo ng mga nanay. Sabi nga dito, siya ay talagang pinili ng Diyos. No, pinili. Kaya yung iba natin mga kapatid na hindi kumikilala kay Mama Mary, ay mga kapatid, maghunis dili kayo. No? Matakot po tayo. Pagkat si Lord na mismo ang nagsasabi, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Sa lahat ng mga nagaganap, ang Diyos ang nagpaplano at nagsasakatuparan ng lahat ng bagay na yan. Kaya si Mama Mary, hindi po yan tao lang nagplano dyan. Hindi, Diyos. Kaya dapat natin siyang mahalin, parangalan, at gayahin. Gayahin. Maganda din yung gayahin eh. Sabi nga po nung pare, ang tunay na debosyon kay Maria, kasi marami po tayo ng mga mananampalatayang Katoliko, nabasa ng mga dubina, ang dami natin manubina, tama po yan, maganda po yan. Pagnunubina kay Mama Mary, pagnunubina sa mga pasanto. Pero sabi nga nung pare, dapat naman, pag tayo nagnunubina, ay tingnan naman natin, ano ba yung tao, o kagaya ni Mama Mary, ano ba siya sa ating buhay? Ang tunay na doon na pagnunubina ay pagsunod, paggaya sa mga taong nakita natin kung paano nagtagumpay. Katulad ni Mama Mary, sundan natin ang kanyang ginagawa. Tapos marami din naman sabi, Mary, ba't maraming sumusunod sa iyo? Sagot ni Mama Mary, kasi ako ay sumusunod sa aking anak. At sinusunod ko ang gusto ng Diyos. Kaya maraming sumusunod sa Kanya. So tayo mga nanay pala, kapag sumunod tayo kay Mama Mary, ay yung anak natin susunod din sa atin. Kano? Chain reaction. No? Si Mama Mary sumusunod sa Diyos Ama at sumusunod din siya sa kanyang anak. Kaya tayo sumusunod sa Kanya. So para sumunod sa atin ating mga anak, yung sumunod tayo kay Mama Mary. Amen? Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. At si Mama Mary po, sa ngalan ng ating Panginoon, nasa Genesis pa lang, no? Wala pang hugis ang mundo, no? Nandito na siya sa Genesis, ang paglikha ng mundo, ng daigdig. Narito na po siya at sinabi na nga dito ng Panginoon na doon sa pagkakasala ng ating unang mga magulang, si Eva at si Adam, sabi doon na, binhi mo at binhi niya'y laging maglalaban. At ang sako mo ang siyang dudurog sa ulong niyang yan, at siya ang tutuklaw sa iyong sako, sa iyong paa. O, sino yun? Si Mama Mary po. Ang tinutukoy doon na siya yung tatapak sa ulo ng ulo ng serpent, ng ahas. At lagi niyang tutuklawin yung paa ni Mama Mary. At si Mama Mary naman, yan, tinatapakan niya, siya yung dumudurog sa ulo ng diablo. Kaya kapag tayo nagdarasal ng Santo Rosario, alam niyo po, napaka-epektibo po niyan na pagpapalayas sa masamang espiritu. Kaya kung may mga bad spirits sa loob ng ating tahanan, may mga kaguluhan, mag-pray tayo. Walang hihigit sa power ng prayer. Sabi nga, prayer can move mountain. Ano po, sagot niya. Prayer can move mountain. No? Prayer can move mountain. Ganun ka kapangyarihan ng prayer. Panalangin. Yan, panalangin without ceasing. Walang hinto, walang humpay. Hindi tayo natatamad, magdadasal. Kasi yan ang pakikipag-usap natin sa Diyos at ang Diyos din ay nakikipag-usap sa atin sa magitan ng prayer. No, yung may personal prayer at saka may communal prayer.
Yung personal prayer, yung sa gabi tayo, sa paggising natin, at 3 a.m., personal kang nananalangin sa Diyos. At yung communal, yan, sa community. Masabi nga, mas maraming nananalangin, mas dinidinig ng Panginoon. Lalo tigit kapag tapat ang nananalangin. Kaya yung mga pinapray over po natin, kahit through cellphone lamang po, dahil mga tapat ang nananalangin, marami ang nananalangin, kaya naman gumaling ang inyong mister. Amen. At pinagpala ang bawat isa. Amen? Amen. Ayan. So, ganun po yun. Amen? So, si Mama Mary, madasalin siya. At ang siya ay matagpuan ng Panginoon para sa isang napakalaking hamon ng kanyang buhay, para sa dakilang plano ng Diyos sa sangkatauhan, si Mama Mary po ay nakaluhod sa kanyang altar at siya'y nagdarasal. Hello? Hi! Naku, baka pag nagti-3 a.m. tayo, nakahiga. Hallelujah, gising kayo, no? Dati ako po'y nakahigang ganyan. Aba, hindi ko matapos-tapos. Nag-i-start ako ng 3. Naku, alas 6 na, hindi pa ako tapos. Bakit? Nakakatulog. Amen? Nakakaya tuloy kay Lord. Amen? Yan, mula po noon, alam niyo po, in the name of Jesus, narinig ko, mas epektibo ang nakaluhod. Totoo naman yan. So, ginawa ko, lumuhod ako. Naku, napakasarap. Nung isang araw, hindi ako nakaluhod kasi para bang pagod na pagod yung likod ko. Gusto kong makahiga. Kaya nagdadasal ako nakahiga, ay sumakit ang tuhod ko. Kaya binalik ko ulit, lumuhod uli ako. Nawala na yung sakit ng tuhod ko. Amen. So glory to God. Hallelujah. No? Nakakatuwa pero talagang nakikita natin kung paanong kumikilos ang ating Panginoon. Amen. So mga kapatid, yung 3 a.m. natin, nakaluhod na po Maglagay kayo ng altar sa inyong kwarto para paggising, ayun, pumunta na dun sa altar, lumuhod. At ang pagluhod ay pagsamba sa Panginoon, pasasalamat sa Panginoon, at paghingi sa ating Panginoon. Amen? Pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Yan, si Mama Mary po ay punong-puno ng prayer sa kanyang buhay. Wala po siyang ginagawa, kundi makipag-usap sa Diyos. Tayo din po, mga kapatid. Yan, sabi nga ni Sister kanina, si Sister Crescencia, dati inuuntog niya yung ulo niya. Nandun siya sa CR, ano kaya ginagawa? Inuuntog niya yung ulo niya, ganyan, amen. Buti hindi nabasag ang ulo niya, amen. So, ngayon, natuklasan niya na ang tamang paraan, dapat pala ay magdasal. No, makipag-ugnayan kay Lloyd. At tingnan nyo nga, 2 na ang kanyang attorney, amen. Sabi niya nga kanina, wala siyang pinag-aralan, pero nakapagpatapos siya ng mga abogado, no? Abogad siya. At yan po ay biyaya ng ating Panginoon. Amen? Yan. Kay Lord kasi walang imposible. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Okay, so mga kapatid, tuloy-tuloy naman po kayo. Kayo po ay patuloy namin iniimbitahan dito sa Soldiers of Christ, dito sa 2nd floor na may Faho Public Market upang maranasan po ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. At bagamat dito ay palengke, ngunit narito ang Diyos. Siya na rin na nagsabi kung saan mayroon 2, 3 o higit pa na nagtitipon sa kanyang pangalan, siya po ay nasa kalagitnaan natin. Kaya subukan na po ninyo, wag na po kayo magpatumpik-tumpik, kasi habang ayaw niyo pang sumunod, ay naantala ang biyaya ng ating Panginoon sa inyo. Ngunit kung inyong susubukan, makikita niyo higit sa inyong inaasahan ang ibibigay ng ating Panginoon. Amen? Sa ating pamilya, pagbabago ng ating tahanan, ng ating asawa, ating anak, ay kayang-kaya ng Diyos gawin yan, mga kapatid. No, gusto nilang matulad tayo kay Mama Mary, handa natin ibigay ang ating sarili sa ating Panginoon. At mangako tayo, covenant, pangako sa ating Panginoon, at huwag po nating ipako yung ating pangako. Dapat ito'y ating tuparin. No? Tuparin natin sapagkat ang Diyos ay hindi sinungaling. Kapag nangako siya, tinutupad niya. So tayo din dapat ay tumapad sa ating pangako sa Kanya. Na ang araw ng linggo ibibigay natin sa Kanya. Dagdagan pa po natin, vigil overnight. Kasi ang vigil overnight po ay antibiotic ng ating buhay. Kumbaga maintenance sa atin, pinapatay niya ang mga germs. No, pinapatay niya mga kaguluhan sa ating tahanan. Pinapatay niya yung mga bisyo na yan sa ating tahanan, mga kaguluhan, mga broken homes. Amen? At isa pa, through vigil overnight, makakahiling po kayo ng trabaho, ng kagalingan, ng kapayapaan, at mga himala at pagpapala ng ating Panginoon. No? Kasi iba po yan puyat yan. 11 ng gabi hanggang 3 a.m., biro nandun tayo sa gawain ng Panginoon. At tsak po mga kapatid, pag nagpuyat ka, hindi bababa ang iyong blood pressure. No? Hindi ka magiging anemic, bagkos malalo kang sisiglat lulusog. Amen? Amen. Yan, pwede ka pang pumasok kinabukasan ko, ikaw ay may trabaho. At isa pa po ay ang monthly confession. Monthly confession po ay kagalingan.
monthly confession, makakapag-decision ka ng maliwanag at tama kasi malinis ang iyong isip, malinis ang iyong puso. Sekreto po yan. Yung ibang tao, hindi, plano ng plano, plano ng plano. Pero ang daming kasalanan, kaya yung pinaplano, mali. Plano ng plano, lasing. Plano ng plano, ang daming bisyo. Na? So dapat, mga kapatid, kayo magalit. Kasi si Lord naman, nakahanda tayong patawarin kung tayo naman ay manimikluhod at pagsisisihan ng ating mga kasalanan. So niligay ng Panginoon ang confession para sa atin. Lagi tayo nagkakasala. Kaya si Lord, lagi-lagi din nagpapatawad sa atin. Amen? So monthly po yan. Lalo na dito sa May 13. Ano po yung May 13? Ano po ba yan? Fatima po ba yan? Meron celebration yan about Mama Mary, no? May 13 po. Dapat po ay mangumpisal tayo para makatanggap tayo ng indulgence. General indulgence po yata tawag doon, ano? So mangumpisal, magsimba, tumanggap ng komunyon. Siyempre, bago tayo magsimba, tayo ay magsisisi sa ating kasalanan. Kasi araw po ni Mama Mary yan, May 13 po. Tandaan niyo po yan, nasa Sunday po yata yan. Ano po ba ngayon? 11, 12, 13. Tama, sa Sunday din po. Kasabay po yan ang Mother's Day. Okay, next. So, nandun tayo sa Sunday gathering, vigil overnight, monthly confession, and Wednesday and Friday fasting. 6 ng umaga hanggang 6 ng gabi. Ang mga santo po, nagpa-fasting. Si Mama Mary, nagpa-fasting. Wala pong makatatagal sa panunokso ni Satanas. Walang makatatagal sa mga panggugulo ni Satanas. Pero kapag tayo may divine shield, yung fasting na yan, sabi nga ni Lord, kapag kayo nagpa-fasting at nananalangin, mas epektibo. Makapagpapalayas kayo ng masamang espiritu. In the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan. And then, reconciliation and detaining of bad habits. Alisin po natin yung mga kagalit. Na magpatawad na tayo. Sabi nga, 2 ang dapat ating kalimutan sa mundong ito. Ang kalimutan natin ay, pag nagpatawad ka, kalimutan mo na yung kasalanang nagawa sa'yo. At kung may nagkasala sa'yo, patawarin mo na rin at kalimutan mo rin ang kanyang kasalanan sa iyo. At pangalawang dapat mo kalimutan yung ginawa mong mabuti sa iyong kapwa. No, kalimutan mo na yun. Si Lord na ang bahala doon. So, 2. Okay, mga kapatid. And detaining of bad habits. Alisin na natin mga bisyo. Sigarilyo, alak, sugal, babae. Tongue eats. Mga babae naman, nagchichismis sa labas. Amen. Nagbibingo. Okay, lalatigit yung mga mall ng mall, wala naman pera, nasa mall, inuubos ang araw, inuubos ang oras doon. Yan, patay na oras, no? Doon niya dinadala. Ayaw po ng Diyos yun. Amen? Dapat lagi tayo may panahon at ugnayan sa ating Diyos na buhay. At kung magkagayon, mga kapatid, umasa ka. Ang buhay na lalasapin mo dito sa lupa, ang pangako ng Diyos ay isang buhay na kaaya-aya at kasiyasiya. Saan ka pa? Di kay Lord na. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus, and glory to the Holy Spirit. Amen. So mga kapatid, eto na po tayo sa 3 bahagi ng gawain ng ating Panginoon. Ipatong niyo po ang tubig, ang langis, ang picture, ang prayer request, ang pitaka, mga picture ng mga mahal sa buhay. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Padakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Lord, sinasamba. Nilulawalhati, pinasasalamatan. Ikaw, Lord, ang aming Panginoon, Hari at Diyos. Sa iyo, Lord, ay walang imposible. Sabi mo nga, hali kayo. Kayong napapagalan at nabibigatan sa inyong mga pasanin, mag-aral kayo sa akin at kayo'y aking pagiginawahin, wika ng Panginoon. Lord, alam mo ang aming kalagayan. Alam mo, Lord, ang kanilang mga kahilingan. Alam mo, Lord, ang kanilang mga dinadaing at hinihiling. Alam mo, Lord, ang kanilang mga sakit na kanilang nararanasan. Mga obasala at iba pang mga bagay na nakakasakit ng kanilang mga puso. Kaya't sabi mo nga rin, Panginoon, naparito ako upang ang iyong mga pasanin ay bigyan ko ng kagaanan at ang lahat ang iyong mga kasakitan ay aking pagalingin at patawarin ang inyong mga kasalanan. Panginoon, napakabuting mo, Lord. Pinili mo kami sa bunto ng karamihan. Ikaw na ang nagsabi, Lord, hindi kami ang pumili sa iyo. Ikaw ang pumili sa amin. Kung paanong pinili mo si Mama Mary bilang nanay ng iyong anak na aming Panginoong Jesus, ganun din ay pinipili mo kami upang maging mga alagad mo, upang maging tunay mo mga anak, upang maging tunay mong ina. Sapagkat ang sino mang nakikinig at sumusunod sa iyong kalooban, sumusunod sa iyong mga salita, ang tunay mong ina at tunay mong mga kapatid.
At Lord, maraming salamat. At sa daling ito, Lord, idantay mo, Panginoon, yung mapagpalang kamay sa mga tubig, sa mga langis, sa mga picture na yan. At sa kapangyarihan mo, Panginoong Jesus, pagpalain mo, Lord, ang mga biyaya na yan. Gagamitin niya sa pag-inom nila, Lord. Tatanggap sila ng kagalingan. May papay nila ang mga langis sa may mga sakit. May bibigay nila ang tubig na yan sa mga may sakit. At sa kagandahang loob mo, Lord, kaming lahat ay gagaling. At ang mga picture na yan, Lord, sa aming pananalig, ipapatong mo ay mapagpalang kami na yan upang maranasan ng mga tao na yan ang iyong mga himala at pagpapalaya sa sakit, sa bisyo at iba pa. At ganoon din, Lord, sa kapangyarihan mo, Panginoon. Sabi mo, sa kapangyarihan ng pangalang Jesus na aming tagapagligtas, ay makapagpapalayas kami ng masamang espiritu. Kaya sa kapangyarihan mo, Panginoong Jesus, inuutusan namin ang masamang espiritu sa loob at labas ang tahanan na yan. Lumisan ka, umalis ka sa kanilang mga tahanan, sa bawat nilalang ng Panginoon, aalis ang mga bisyo, aalis ang mga masamang buhay, ang mga pagkakagalitan ay tatanggalin ng Panginoong Jesus. In the name of Jesus, kasama na rin ang aming mahal na inang Birem na siyang yuyurak sa ulo mo, Satanas. Wala ka ng kapangyarihan maminsala sa bawat tahanan. In the name of Jesus, sapagkat ang bawat tahanan na yan ay tahanan na ng aming Panginoon. Kami ay lahi na ni Abraham. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus of Nazareth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At Panginoon, maraming salamat po. Itinataas namin si Sister Vitaliana Concepcion and family, Sister Loida Onayan and family, Crescencia Linag and family, Marilyn Cortez para sa kanyang personal na kahilingan, Eduardo San Jose sa puso may sakit, Atena San Jose, Lawrence Gerald Salvan, Josepina San Jose and Salvan family, Mayoralgo para sa kanyang kagalingan, Sister Irene Biray para sa lubos ang kagalingan, Sister Estrelita na taga Bangkal, Panginoon, na may cancer, kabaga niya po siya. At ganoon din po, Panginoon, si naka-livestream, si J.R. Santolan, Kathleen Tinumpit, Luz, Marian Leonardo, Mary Fatima, Carmela Romera, Sheila, Elisa Nicolas, Pani Baluyot, Ram Macalde and family, Sister Rebecca Prodon, Eva Gay Lopez, Michael Joseph, Child, Kian Lopez, Librada Lozano, Feli Santos, Mirna Tolentino, Merly Gonzalez, Nitz Dizon, Rosario Talavera and family, Pellegrina Galang, Jenny Lynn Pingol, Chichi Abara, Sophie Emily Abara, S. Transmitted Broadcasting System. DWAD. Sa inyong mga radyo. Hallelujah. Hallelujah. Lahat mga nag-pray mo. Lift up, Lord. Pagpalain mo po sila. Tatanggapin nila ang kanilang mga kailangan sa ngalan mo, Panginoon Jesus, na walang hanggang kalawayan. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Altogether, glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Praise the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.